Sa unang umaga na tumunog ang kampana ng kumbento, nagising si Isabel sa tunog na parang malumanay na alon na humahampas sa dalampasigan ng kanyang pagod na isip. Malamig ang simoy na pumapasok sa lumang bintanang kahoy, may amoy dahon at kaunting alat mula sa dagat na hindi naman nakikita mula rito. Kakatapos lang ng tag-ulan at may nagtitiis pang mga patak na kumakalikot sa bubong. Kaya ang bawat kaluskos ay parang dagdag na dasal na nakikisabay sa pag-ikot ng rosal sa bakuran. Tumayo siya mula sa manipis na kutson ng dormitoryo ng mga novice at maingat na inayos ang kumot na parang ritual na ayaw niyang madaliin. Sa labas, may mga yabag ng tsinelas ng mga madre, mahinahon at sanay, at sa baba ay naririnig ang pagkiskis ng walis tingting sa lumang ladrilyo. Hindi siya taga rito. Sa edad na 19, naglakbay siyang mag-isa mula sa lungsod kung saan puro karahasang ng salita ang karaniwang umagang kinagisnan niya. Hindi niya sinasabi sa kahit sino kung bakit bigla niyang pinili ang pader ng kumbento. Sapat na ang kilatis ng damdaming kailangan niyang tumakas mula sa bahay na tila palaging nagdilim ang bintana. Sa sulat na hindi niya pinadalhan ng anumang address, isinulat niya sa kanyang ina na humihingi siya ng tawad at kailangan niyang maghilom sa tahimik na lugar. Ang sulat ay nakatupi pa rin sa loob ng Biblia na bigay ng lola niyang matagal nang sumakabilang buhay. At sa bawat buklat niya nito, natatagpuan niya ang nakaipit na tuyo at halos magmumo ng piraso ng santan. Tanda ng kabataan na napigtas agad. Ang kumbento ay nakatindig sa gilid ng isang liblib na baryo, malapit sa kagubatan na sinasabing bantayan ng mga matandang anito at ng mga nilalang na may mga matang kislap sa gabi. Lumang-luma ang bato, may bitak na tila pilat ng maraming taon, ngunit mabango sa loob dahil sa siyempre yelo at mga kandilang pukyutan. Sa unang linggo, natuto si Isabel ng simpleng pagsunod sa ritmo. Bamo na bago sumikat ang araw, orasyon, tahimik na almusal, gawaing bahay, pag-aalaga ng halaman sa hardin, pagtatahi ng sirang laylayan ng habito, at sa hapon ay maikling klase tungkol sa kasaysayan ng kongregasyon. Sa bawat gawain ay may katahimikan na hindi niya naranasan sa buhay sa labas. Ang katahimikang iyon ang una niyang minahal. Marami sa mga novice ay galing din sa malalayong lugar at may sari-sariling bigat na bitbit. Pero bihira ang nagtatanong at mas bihira ang nagkukwento. Ang mga mata nila ang nag-uusap paminsan-minsan. Nakakapangusap sa isang salita, ligtas tayo rito. May panahon na pinapayagang lumabas ang mga novice kasama ng isang nakakatandang madre para mamalengke at kumuha ng ilang kailangan. Doon, nasilip ni Isabel kung gaano kaliit ang baryo, kung paanong kilala ng lahat ang bawat mukha, at kung gaano kabilis kumalat ang bulong tungkol sa bagong dalagang napakaganda na nagtago sa ilalim ng pelo. Sa mga pindahan ng tuyo at pinatuyong dilis, sa tupada ng mga kuwento sa tapat ng sari-sari store, may mga tingin na sumusunod sa kanya. Isang ale ang bumulong sa kasama niya, hindi man lihim ang tono at malinaw pa ring umabot sa kanyang tainga ang sabi, masyado siyang kaakit-akit para sa kumbento. Baka kunin iyan ng mga hindi natin nakikita kapag purnima ang buwan. Ngumiti lang ang madre at nagpasalamat sa gabi. Nagiging ibang mundo ang kumbento. Ang mga aninong humahaba sa pasilyo, ang tunog ng hangin na sumasayaw sa mga lukot na kurtina, at ang kaunting alingasgas na mga palaka sa malapit na sapa ay magkakasamang kumakaway sa guni-guni. Matagal na raw ang kwento sa bayan ito, sabi ng matandang lutuin na si Manang Tita, na may mga punong hindi dapat pinupugot, may mga batong hindi dapat upuan, at may mga gabing mas mabuting huwag kang magtanong kusang loob dahil mas mabibigatan ang puso mo sa sagot. Nakikinig si Isabel, nakatiting sa kumikislap na mantika sa kawali, at may kakaibang lamig na gumagapang sa batok niya kapag ang usapan ay tumutulo sa salitang engkanto na parang hindi dapat pinabanggit ng malakas. Gayunman, sinasanay niyang itali ang sarili sa oras ng dasal at sa masinop na kilos
tingnan ang laman ng kusina. Hugasan ang mga kutsara ng walang kalansing. Kulayan ang luma at kupas na santo sa apilya gamit ang payak na pag-ukit ng panalangin. Minsang hapon, inutusan siya ng madre na magdala ng pinagbilasang damit sa sampayan sa likuran, kung saan tumutubo ang mga damong mapula sa gilid ng bakod. May maaraw na pahilis na tumatama sa lupa at amoy lupa ang hangin na parang bagong niyugang pagbabagong loob. Habang isinasabit niya ang huling piraso sa kawit, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Nawala ang kalampag ng mga bubuyog na laging nasa talulot ng santan. Naging malayo ang iyak ng tandang at may sumagi sa kanyang ilong na amoy na hindi galing sa kusina o sa halamanan. Parang pabango ng taong hindi dumaan sa mundo. May halimuyak ng basang kahoy at ligaw na ilang-ilang. Naramdaman niyang umalsa ang balahibo sa braso at para bang may pares ng matang nanonood mula sa mga siit ng kakahuyan. Tumingin siya saglit, ngunit wala naman siyang nakita kundi mga punong nangangalay sa bigat ng hapon. Pinilit niyang matawa sa sarili at bumulong, "Huwag kang mag-imbento, Isabel, trabaho lang, tapos dasal, tapos pahinga." Nalaman ng mga madre na mabilis matuto si Isabel. May himig ang kanyang boses kapag nagbabasa ng salmo. May tiyaga ang kanyang mga daliri kapag nagtatahi. At may natural na lambing siya sa mga batang dalaw ng komunidad na dinadala ng mga magulang tuwing linggo. Kapag may dumadaing na matanda sa labas ng bakod, siya ang naunang nagtitimpla ng salabat. Maingat na hindi sobra ang luya, sapat lang para sa lalamunan. Hindi niya sinisira ang katahimikan ng iba. Ngunit ang mga tsismis sa baryo, masigasig kaysa hangin, ay nalulusutan pa rin ang pader. May nagsabi raw na may dalagang gaya niya ang madaling mapusuan ng mga hindi tao. May nagbiro pang baka kailangang lagyan ng asul na laso ang kanyang buhok para hindi siya mapansin. Hindi ito pinatulan ng mga madre. Sa halip ay nagpatuloy sila sa normal na himig ng araw-araw. Ngunit sa gabi, sa mga oras na nailatag na ang lahat, minsan ay nagsisiksikan ang mga buntong hininga sa silid at ramdam ni Isabel na kahit ang pinakamalakas na prayer ay may paligid na puwang kung saan pumapasok ang hindi maispeleng panlalamig. Sa isang pagdalaw ng paring nakatalaga sa misyon, nagkumpisal si Isabel nang hindi masyadong naglalagay ng detalye. Ayaw niyang maungkat ang bahay na iniwan, ang huling gabi ng pagtatalo na parang hawla na unti-unting sumisikip. Bagkus sinabi niya na naghahanap siya ng lugar kung saan magiging tahimik ang loob niya. Nagbigay ng payo ang pari ng may kabaitan, tinuruan siyang huminga ayon sa panalangin at hinikayat na huwag ituring na kaaway ang damdamin. Pagkatapos ng kumpisal, umupo si Isabel sa gitna ng bakuran kung saan may sinaunang puno ng sampalok na pinaniniwalaan ng mga lokal na may bantay. Hinawakan niya ang kwintas na tanging iniwan ng kanyang lola, maliit na krus na pilak na bahagyang kupas ang gilid. Habang nilalaro iyon ng kanyang mga daliri, napakislot siya sa marahang ihip ng hangin na parang tumawag sa kanyang pangalan. Muli, wala siyang nakita kundi gumagalaw na dahon. Ngunit may guni-guni siyang hindi niya alam kung kani-kanino ipaalam. Sa gabi ng Purnima, kumikintab ang buwan na bilog at ang liwanag nito ay tumatagos pati sa pinakakubling sulok ng pasilyo. Ipinagbawal ng madre ang labis na paglalabas-masok ng mga novice sa mga oras na lampas sa takdang sandali. Ngunit may dalaw na pag-aayos sa kapilya bago isara ang pinto at si Isabel ang napiling magpihit ng huling kandila. Nakatitig siya sa siga at naulinigan niya ang lumang orasan na kumakalansing sa bawat ikalawang dumaraang marahan. Sa pinakadulo ng kanyang paningin, may aninong dumaan sa labas ng bintana. Nakapirmi pa rin siya at hinayaan ang sarili na matapos ang dasal bago inabot ang takip ng kandila. Pinatay niya ang huling ilaw at pumikit sandali. Binubuo ang loob na hindi siya hahabol sa aninong pwedeng hangin lang. Subalit nang muling dumilat, may naiwan sa hangin na tila huni ng lumang awit.
Hindi Latin, hindi Tagalog, ngunit parang hakbang ng talon sa malayo. Kinabukasan, tinawag siya ni Sister Alma sa kusina para tulungan sa pagtadtad ng mga gulay para sa sabaw. Habang pinipino ang sibuyas, pinanood niya kung paanong nagiging matamis ang amoy nito kapag dumaan sa kawali at umagos ang luha mula sa kanyang mga mata, bahagyang nakakatawa dahil sibuyas lang naman ang may sala. Napansin ni Sister Alma at tinanong siya kung okay lang. Tumango si Isabel at ngumiti. Ngunit ang ngiti ay may bitbit na pagod. Nagbukas ng kwento ang madre tungkol sa unang taon niya sa kumbento. Ang pakiramdam na parang may iwan na hindi masabi. Minsan daw, sabi niya, ang katahimikan ay hindi lang kapayapaan, kundi salamin din. Kapag tumingin ka, makikita mo ang sarili mo ng buo kasama ang takot. Hindi kailangang magmadali. Ang mahalaga, dito ka makakahinga habang hinaharap ang sarili mo. Tumango si Isabel at parang nabawasan ang bigat na hindi niya alam kung saan eksaktong karga. Nagtuloy ang mga araw. May mga munting sayaw ng liwanag sa sahig tuwing umaga. May mga uwak na dumarapo sa tore at sumisigaw na parang pinababaan ng ulan ang mga pakpak. Ang baryo sa labas ay may kani-kaniyang ritual. Ang mga bata naglalaro ng sipa sa kalsada. Ang mga lalaki nag-aayos ng lambat sa tabing ilog at ang mga babae naglalaba habang nagkukwentuhan. Sa tuwing dumaraan si Isabel na kasama ng madre, may ilang pares ng mata na humahabol ng tingin. Hindi lantad ang paghusga, kundi may halong pagkamangha at pag-aalala na parang gusto nilang sabihing mag-iingat ka, iha, dahil may mga bagay dito sa atin na tumutugon sa ganda na parang tawag. Hindi man sila magkaintindihan sa salita, ramdam ni Isabel ang pinanggagalingan nila at sa kaibuturan ay may munting pagkislot na hindi niya maipaliwanag. Isang dapitapon, pagkatapos ng maikling koro, nagpaiwan si Isabel sa hardin. Pumikit siya at inabutan ng sarili sa gitna ng mga halaman ng yerba buena, kamatis at ilang gumagapang na ubas. Hinayaan niyang umalingasaw ang halimuyak ng lupa, amoy ng araw na paalis na at gabing papalapit. At wala siyang anumang gustong hingin sa langit maliban sa katahimikan na hindi nangangain ng puso. Nang dumilat siya, nakita niya sa gilid ang munting pilas ng langit sa pagitan ng mga sanga na naging kulay pulot habang lumulubog ang araw. Sa mismong sandaling iyon, may dumaan na anino sa dulo ng hardin, mas mataas sa tao, mas payat sa poste, at nag-iwan ng maikling galaw sa mga daho-dahon. Hindi siya gumalaw, pinakinggan niya ang sariling tibok ng dibdib, saka dahan-dahan na kumilos pabalik sa pintuan. Sa likod niya, sumipol ang hangin na parang tumatawa at umiiyak sa iisang hininga. Sa gabing iyon, bago pumikit, hinawakan ni Isabel ang maliit na krus sa kanyang kuwintas at bumulong ng paghingi ng lakas. Hindi niya alam kung para saan ang lakas na iyon, ngunit alam niyang may paparating. Hindi takot ang unang pangalanang pakiramdam na iyon, kundi pagkakakilanlan. Parang matagal na siyang inaawitan ng mundong hindi niya kilala at ngayon lang siya natutong makinig sa pagitan ng mga kampana, sa pagitan ng mga dasal, sa pagitan ng sariling katahimikan. At kinabukasan, magsisimula na naman ang araw sa kampana at sa sinag ng umagang kumikislap sa lumang semento. Magpapatuloy ang ordinaryong pantahi, ang paglilinis, ang pagdarasal, at ang mga munting paglalakad sa labas ng bapod. Ngunit sa ilalim ng mga iyon, sa ilalim ng payapang mukha at maayos na hakbang ni Isabel, may isang pihit ng kapalaran na unti-unti nang umiikot, nakahanay sa mga kuwento ng baryo tungkol sa gubat, sa mga punong hindi dapat putulin, at sa mga matang marunong tumitig mula sa dilim. Sa mga susunod na gabi, maiintindihan niya kung bakit tila nakahakbang ang hangin palapit, at kung bakit umuugong ang pangalan niya sa wikang hindi tao. Sa ngayon, sapat na ang paghinga, sapat na ang umaalong pakiramdam na ligtas siya rito,
at sapat na ang tiyak na pakiramdam na bubuksan niya ang mata sa isang mundong hindi niya sinadya, ngunit naghihintay na sa likod ng bawat pintong unti-unti niyang sinasara tuwing gabi. Habang lumilipas ang mga gabi, mas napapansin ni Isabel ang kakaibang alon ng katahimikan sa loob ng kumbento. Sa araw, abala ang lahat sa gawaing bahay, sa pagtuturo ng mga madre at sa mga panalangin na nakatakda sa bawat oras. Ngunit kapag lumulubog na ang araw at nagsisimula ng magdilim, tila may ibang buhay na gumigising sa paligid. Sa tuwing lumalampas ang hating gabi, palaging may mahihinang yabag na tila nagmumula sa pasilyo sa ikalawang palapag. Ang tunog ay hindi bigat ng tsinelas ng mga madre, hindi rin ingay ng mga novice na nagkakagulo, kundi mga hakbang na mahahaba at mabagal, para bang isang taong sanay sa paglakad nang hindi nakikita. Kapag sinusubukan niyang sumilip mula sa kanyang hinihigaan, walang tao roon kundi ang malamlam na ilaw ng buwan na sumisingit sa bintana. May isang gabi na hindi niya napigilan ang sarili. Bumangon siya ng marahan, umupo sa gilid ng kama at pinakinggan ang mga tunog. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang tibok, parang bawat segundo ay umuugong sa loob ng kanyang tainga. Naglakad siya papalapit sa pinto ng dormitoryo at binuksan ito ng dahan-dahan. Sa pasilyo, malamlam ang ilaw at nakalawit ang mga lumang kandila na halos maubos na. Ang hangin ay tila mas malamig kaysa karaniwan. May halong amoy ng basang kahoy at damo. Nakita niya ang isang anino sa dulo ng pasilyo, mabilis na dumaan at narinig ang mahinang pagbulong ng salitang hindi niya maintindihan. Agad siyang umatras at isinara ang pinto. Halos mahulog ang kanyang tuhod sa panghihina. Pagbalik niya sa kanyang higaan, pinilit niyang isiping panaginip lamang iyon, ngunit ang pawis sa kanyang leeg ay nagsasabing totoo ang lahat ng kanyang nakita. Simula noon, nagsimulang sumulpot ang mga panaginip. Sa mga gabing tulog siya, nakikita niya ang isang matangkad na lalaki, hindi madre, hindi tao, kundi isang nilalang na ang mga mata ay tila kumikislap sa dilim. Ang kanyang buhok ay mahaba at dumadaloy na parang agos ng tubig, at sa bawat paglapit niya, may kaakibat na bulong na pinatawag ang kanyang pangalan. Sa panaginip, hindi siya takot. May halong pagkabighani at pagtataka na hindi niya maipaliwanag. Ngunit sa paggising niya, hindi niya alam kung anong bahagi ang totoo at alin ang gawalam ng kanyang isip na pagod sa dasal at gawain. Isang madaling araw, habang nakaluhod siya sa kapilya at nagdarasal, muli niyang narinig ang tinig. Hindi iyon nanggagaling sa labas, kundi sa loob ng kanyang ulo, marahang bumubulong ng kanyang pangalan. Napatigil siya sa gitna ng dasal at napatingin sa imahe ng krus. Walang ibang tao sa loob ng kapilya maliban sa kanya. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang batok at may dumaplis na parang kamay sa kanyang balikat. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita. Umagos ang kanyang dugo sa bilis ng tibok ng puso at agad siyang lumapit sa altar. Kumapit sa gilid nito na tila iyon lamang ang tanging makakapagligtas sa kanya mula sa nararamdaman niyang presensya. Nagsimula na ring makapansin ang ibang madre na may kakaibang aura kay Isabel. Minsan, habang nagwawalis siya sa harap ng kumbento, napansin ni Sister Alma na natitigilan ito na para bang may nakikita sa malayo. Tinatanong siya kung ano ang kanyang tinitingnan, ngunit ngumingiti lang siya at sinasabing wala. Ngunit sa totoo, ramdam niya na sa may kakahuyan, may dalawang matang nakamasid sa kanya. Hindi siya makatiyak kung imahinasyon lang ba iyon o may nilalang talagang sumusubaybay sa bawat galaw niya. Isang dapitapon, habang nag-iigib ng tubig sa balon ng kumbento, narinig niya muli ang bulong. Sa pagkakataong ito, malinaw ang tinig na narinig niya. Isang lalaking boses, malalim at maamo ngunit nakakapangilabot. Isabel, napatigil siya, at nang sumilip siya sa refleksyon ng tubig,
Sa halip na sarili niya ang bumungad, saglit niyang nakita ang mukha ng lalaking nasa kanyang panaginip. Mabilis siyang umatras, nabitiwan ng timba at halos tumakbo pabalik sa loob ng kumbento. Nang tinanong siya ng mga kasama kung bakit namumudla siya, sinabi niyang nahilo lang siya sa balon. Ngunit mula noon, hindi na niya tinignan ang tubig nang hindi nanginginig. Lalong tumitindi ang kanyang pangamba, ngunit kasabay nito may hiwagang pumupukaw ng kanyang damdamin. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o dapat siyang makinig sa tawag na tila sumusunod sa kanya saan man siya naroroon. Ang bawat panaginip ay nagiging mas malinaw, ang lalaking engkanto ay palapit ng palapit, at tila ba may ipinahihiwatig itong nais. May mga gabi na nagigising siyang may bahid ng luha ang kanyang mga mata at basang-basa ang kanyang palad na parang may hinawakan siyang hindi tao. Nagsimula na rin siyang magduda kung sapat ba ang panalangin upang itaboy ang kakaibang presensyang ito. Sa bawat pagbigkas ng Ama namin, nararamdaman niya ang malamig na ihip ng hangin na sumasabay, parang may nakikinig at muminiti mula sa dilim. Pinipilit niyan manatiling matatag, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may paparating na hindi niya kayang pigilan. At sa bawat gabi na dumadaan, lalong nagiging malinaw ang tanong sa kanyang isip. Bakit siya? Bakit sa dinami-rami ng taong pwedeng lapitan? Bakit siya ang pinili ng nilalang na ito? Sa oras na iyon, hindi niya pa alam ang sagot, ngunit nararamdaman niya na ang mga gabing susunod ay magdadala sa kanya sa harap ng sagot na iyon. Sagot na maaaring magbago sa takbo ng kanyang buhay at sa mismong pagkatao niya bilang isang babae at isang nilalang na higit pa sa kanyang inaakala. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng gawain sa kumbento, nagpaiwan si Isabel sa hardin upang magdasal. Tahimik na ang paligid at tanging huni ng kuliglig at tunog ng dahon ang maririnig sa hangin. Ang buwan ay maliwanag at ang mga bituin ay nakakalat na parang mga matang nagmamasid mula sa langit. Habang nakaluhod siya sa gilid ng mga halamang gumamela, nagdarasal ng taimtim, bigla niyang naramdaman ang kakaibang lamig na dumampi sa kanyang balat. Ang simoy ng hangin na dati banayad ay naging mabigat at parang may dalang lihim. Sa unang pagkakataon, hindi lang bulong ang narinig niya kundi isang tinig na malinaw at direkta bumanggit ng kanyang pangalan, Isabel. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nang ibaling niya ang kanyang tingin sa unahan, naroon ang isang nilalang. Matangkad ito, nakadamit ng maitim na parang usok ang anyo at ang buhok ay mahaba na dumadaloy kasabay ng hangin na tila hindi nababahala sa bigat ng gabi. Ngunit ang higit na pumukaw sa kanyang loob ay ang mga mata nito, kumikislap ng kulay berde na parang mga hiyas na nabubuhay. Nakatitig ito sa kanya, hindi galit, hindi rin mapanakit, kundi parang may hinahanap. Natigilan si Isabel, hindi makagalaw, at napako ang mga mata sa kakaibang nilalang na ngayon lamang niya nasilayan ng ganito kalapit. Di siya nakapagsalita, ngunit ang kanyang isip ay puno ng katanungan. Sino ka? Bakit ako? At bago pa man siya makabigkas, narinig niyang muli ang tinig na galing sa nilalang, ngunit tila hindi dumaan sa bibig, kundi direkta sa kanyang diwa. Matagal na kitang sinusundan, Isabel. Hindi ka ordinaryo. Hindi mo lang alam, ngunit may dugong bumubukal sa iyo na matagal ko nang hinahanap. Napatigil siya, hindi alam kung maniniwala o tatakbo. Tumindig ang balahibo niya at mabilis ang pintig ng kanyang puso. Gusto niyang magsalita, ngunit tila natuyuan siya ng laway. Kaya't ang tanging nagawa niya ay umatras ng kaunti, hawak ang krusipihong nakasabit sa kanyang leeg. Sa kanyang pag-atras, biglang kumalabog ang mga dahon sa paligid at ang mga sanga ng puno ay tila yumuko sa presensya ng engkanto. Ngunit imbes na lumapit ng marahas,
Nanatili lamang itong nakatayo. Tinitigan siya na para bang nakikiusap. Hindi kita sasaktan. Hindi ako kaaway. Ang pinig ay malumanay, ngunit may bigat na parang buhat ng maraming taon. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung bakit. Ngunit hindi siya makapaniwalang ganap na masama ang nilalang na ito. Bagkus, may kakaibang kalungkutang nakasilip sa mga mata nito na tila ba may pinipilit ipabatid na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Ngunit ang kanyang mga paa ay pinili ang pagtakas. Agad siyang tumakbo pabalik sa loob ng kumbento, pinilit isara ang pintuan ng hardin at huminga ng malalim. Sa kanyang pagtakas, napansin niya ang isang bagay na mas nagpagulo ng kanyang damdamin. Wala ni isa man sa mga madre ang nakapansin o narinig ang nangyari. Ang buong kumbento ay tahimik at tila walang anumang kakaibang presensya. Nang tinanong siya ni Sister Alma kung bakit hingal na hingal siya at bakit nanginginig, ngumiti lamang siya at nagsabing nadapa lang sa hardin. Hindi na niya dinagdag ang tungkol sa nilalang na kanyang nakita. Ngunit simula noong gabing iyon, hindi na siya nagduda na totoo ang kanyang mga panaginip. Ang lalaking matagal lang sumusulpot sa kanyang isip at refleksyon ay tunay ngang umiiral. At mas nakakatakot pa, siya lamang ang nakakakita rito. Sa mga sumunod na araw, pinilit niyang ipagpatuloy ang kanyang mga gawain na parang walang nangyari, ngunit sa bawat sulok ng kumbento, pakiramdam niya ay may matang nakamasid. Sa tuwing nagdarasal siya, ramdam niya ang lamig na humahaplos sa kanyang balikat. At sa tuwing napapatingin siya sa bintana, parang may anyong nagmamasid mula sa kakahuyan. Isang gabi, habang natutulog ang lahat, naalimpungatan siya sa ingay ng malakas na hangin. Ang mga kandila sa pasilyo ay namatay at ang buong kumbento ay tila nilamon ng dilim. Tumayo siya mula sa kanyang higaan at dahan-dahang sumirip sa labas. At doon, sa liwanag ng buwan na sumisilip mula sa sirang bintana, muli niyang nakita ang engkanto. Nakatayo ito sa gitna ng hardin, ang mga mata ay nakatuon sa kanya, at sa pagkakataong iyon, malinaw na malinaw niyang narinig ang tinig na nagsabi, "Hindi ka na makakatakas sa itinakdang kapalaran mo, Isabel." Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mabilis siyang nagsara ng bintana at muling humiga. Pilit na isinasara ang mga mata kahit batid niyang hindi na siya makakatulog. Ang lalaking iyon ay hindi na imahinasyon, hindi na simpleng panaginip. Siya ay totoo at tiyak na hindi iyon ang huling gabi na magpapakita sa kanya. Sa loob ng kanyang dibdib may halong kawa at kuryosidad sapagkat habang tumatakas ang kanyang isip, ang kanyang puso ay nagsisimulang kumislot sa isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Isang gabi na mas tahimik kaysa karaniwan, biglang may kakaibang dagundong na yumanig sa buong kumbento. Ang mga dingding na gawa sa lumang bato ay tila umuungol, at ang mga bintana ay kumalansing na parang may malakas na hangin na dumaan, kahit mala namang bagyo. Nagising ang lahat ng madre at mga novice. Nagsitakbo sila palabas ng kanilang mga silid upang alamin ang nangyayari. Ang mga kandila sa pasilyo ay sabay-sabay na namatay. Iniwan ang buong gusali sa madilim na kalagayan. Sa gitna ng kaguluhan, si Isabel ay hindi makagalaw. Tila naipit sa gitna ng kaba at ng pakiramdam na matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito, kahit hindi niya alam kung bakit. Bigla na lamang bumukas ang mga pinto ng kumbento na parang may malakas na puwersang tumulak. Mula sa bukas na tarangkahan ay lumitaw ang nilalang na matagal nang nagpapakita sa kanya. Ang engkanto. Ang kanyang anyo ngayon ay mas malinaw, mas nakakatakot at nakakahalina sa parehong pagkakataon. Mataas ang kanyang tindig, ang buhok ay humahampas sa hangin, at ang mga matay kumikinang ng tila naglalagablab na liwanag. Sa bawat hakbang niyang papasok sa kumbento, parang ang mga halaman sa paligid ay yumuyuko at ang hangin ay dumadaloy kasabay ng kanyang presensya.
Ang mga madre ay nagsitili at nagdasal. Ang ilan ay lumapit sa mga imahen ng santo, habang ang iba na may pilit na pumipigil kay Isabel na manatili sa loob ng kapilya. Ngunit huli na, isang iglap lamang, ang engkanto ay nasa harap na niya. Ang tingin ay diretso sa kanyang mga mata, puno ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Hindi na ito bulong, hindi na ito panaginip. Sa harap ng lahat, iniunat ng nilalang ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang braso ni Isabel. Sa sandaling hiyon, kahit nagsisigaw ang lahat sa paligid, parang huminto ang oras para kay Isabel. Ang mga tinig ng takot at panalangin ay naging malabo at tanging pintig ng kanyang puso at ang titig ng engkanto ang kanyang naririnig. Isabel, wika nito, sa tinig na umalingangaw, hindi lamang sa kanyang tainga, kundi pati sa kanyang isipan. Sumama ka sa akin. Bago pa man makasagot si Isabel, bago pa siya makatakbo o makaiwas, bigla siyang binalot ng isang malamlam na liwanag na galing sa engkanto. Parang usok na yumakap sa kanyang katawan. At sa isang iglap, nawala siya sa harap ng mga madre at ng buong kumbento. Naiwan ang mga ito na nagsisigaw at nanlulumong na kaluhod, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Sa labas ng kumbento, may ilang taga-barangay ang nakakita rin ng kakaibang liwanag at ang pagkawala ng dalaga. Ang ilan ay napasigaw, ang iba na may tumakbo papalayo sa takot, at agad kumalat ang balita na dinukot ng isang engkanto ang birhen sa loob ng kumbento mismo. Ang buong baryo ay nabalot ng pangamba at ang pangalan ni Isabel ay naging usap-usapan sa bawat tahanan. Samantala, si Isabel ay nawala ng ulirat. Nang dumilat siya, wala na siya sa kumbento. Nakahiga siya sa isang kama na hindi niya kilala, napapalibutan ng mga kurtinang yari sa telang kumikislap na parang gawa sa sinag ng buwan. Ang paligid ay hindi na mundo ng mga tao. Ang mga pader ay hindi bato, kundi parang buhay na puno na bumalot sa isang palasyong nakatayo sa gitna ng kagubatan. Ang mga ilaw ay hindi kandila, kundi mga alitap-tap na parang bituin na lumulutang sa ere. Bumangon siya, nanginginig, at doon niya muling nasilayan ang engkanto. Nakatayo sa kanyang harapan, nakatitig pa rin sa kanya na parang siya ang matagal nang hinahanap. Nasaan ako? Mahina niyang tanong. Ang tinig ay naninginig sa takot. Ngunit ang engkanto ay ngumiti lamang, isang ngiting hindi niya mabasa kung kabutihan o panganib. Nasa lugar kung saan matagal ka nang nakatakdang dalhin. Sagot nito, huwag kang matakot. Ikaw ay aking pinili. Napatulala si Isabel. Ang mga salita nito ay lalo lang nagpasidhi ng kanyang kaba. Pilit niyang ikinuyom ang kanyang palad sa krusipihong palaging nakasabit sa kanyang leeg. Ngunit kahit ganoon, hindi niya maikaila na ang kanyang puso ay hindi lamang takot ang nararamdaman. May kakaibang pintig, may halong pagkabighani at may di maipaliwanag na paghila patungo sa nilalang na ito. Pagbangon niya, muling lumitaw ang engkanto na kumidnap sa kanya. Sa liwanag ng gabing iyon, mas malinaw na niya itong nasilayan. Matangkad at matikas, ang balat ay maputla, ngunit kumikinan na parang may sariling ilaw. Ang mga mata ay nanatiling berde, ngunit sa malapitan ay tila may lungkot na nakasilip doon. Ako si Lazaro, wika nito sa tinig na mababa at malumanay, ngunit may bigat ng awtoridad. At ito ang kaharian ng aming lahi, nakatago sa gitna ng kagubatan. Dito ka mananatili. Hindi makapaniwala si Isabel sa kanyang narinig. Bakit ako? Bakit mo ako kinuha mula sa kumbento? Nanginginig niyang tanong. Hindi agad sumagot si Lazaro, ngunit makalipas ang ilang sandali, yumapit ito at tinitigan siya ng diretsyo. Dahil ikaw ang susi, ang dugo mo ang tanging makakabasag sa sumpang gumagapos sa aming angkan. Mula sa likuran ni Lazaro, may mga nilalang na sumulpot. Mga mukhang tao, ngunit mas mahahaba ang mga daliri. Mas matalim ang tingin.
at ang ilan ay may mga pakpak na yari sa liwanag. Tila hindi lahat ay masaya sa pagdating ni Isabel. May narinig siyang mga bulungan, mga tinig na nagtatanong kung bakit kailangang isang mortal ang dalhin sa kanilang kaharian. Isa lang siyang babae, wala siyang kakayahan, bulong ng isa. Mapapahamak tayo kung ipagkakatiwala natin sa kanya ang ating kinabukasan. Dagdag pa ng isa. Ngunit isang matandang engkanto ang lumapit at yumuko kay Lazaro. Kung siya'y ang pinili, marahil ito na ang hudyat na hinihintay natin. Nalilito si Isabel sa lahat ng naririnig. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang bumalik sa kumbento, ngunit sa kanyang dibdib ay may kakaibang damdamin na pumipigil. Hindi lamang takot ang naroroon, may halong kuryosidad, may halong pagkabighani, at may tanong na hindi niya maalis. Ano ang sumpang sinasabi ni Lazaro? Nang magtagpo muli ang kanilang mga mata, si Lazaro ang nagbigay ng sagot. Matagal nang isinumpa ang aming lahi. Hindi nakapagsalita si Isabel. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Ngunit ang kanyang puso ay kakaibang humahataw. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit may koneksyon siyang nararamdaman kay Lazaro. Hindi ito simpleng pagkakahulog ng loob, kundi parang may nakatadhana na matagal na. Ngunit pinilit niyang labanan iyon. Ako'y isang lingkod ng Diyos. Pumunta ako sa kumbento upang talikuran ang mundo. Hindi ako para rito, mahina niyang sabi. Saglit na natigilan si Lazaro. Hindi kita pipilitin, tugon nito. Ngunit panahon ang magpapakita sa iyo ng dahilan kung bakit ka naririto. Mula roon, iniwan siya ni Lazaro sa piling ng mga babaeng engkanto na nagbantay at naglingkod sa kanya. Sa mga sumunod na araw, unti-unti niyang nakilala ang mundong iyon. Nakita niya ang mga punong naglalakad kapag gabi, ang mga ilog na may awit na nakakaantig ng puso, at ang mga bulaklak na nagbubukas lamang kapag siya ang lumalapit. Habang tumatagal, nakikita rin niya si Lazaro sa malayo. Laging nakamasid, laging nakabantay. Hindi ito nang hahas lumapit muli, ngunit sapat ang mga titig upang ipadama sa kanya na hindi siya nag-iisa. Ang iba sa mga engkanto ay nagsimulang igalang siya, ngunit ang iba ay nanatiling may pagdududa. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang hiwaga ng sumpa at lalong hindi niya maiwasang tanungin ang sarili. Bakit siya ang pinili? Isang gabi, habang nag-iisa siyang naglalakad sa hardin ng kaharian, lumapit sa kanya ang matandang engkanto na nakita niya noon. Isabel, sabi nito, huwag kang matakot sa iyong nararamdaman. Hindi lahat ng itinadhana ay laban sa kalooban ng Diyos. Minsan, ang mga hiwaga ay paraan lamang ng may kapal upang turuan tayo ng mas malalim na pagmamahal. Napalunok si Isabel. Hindi alam kung paano tutugon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang bawat araw na kasama niya sa kaharian ay magdadala sa kanya ng mas malinaw na sagot. At habang tumatagal, dahan-dahan nang nabubuksan ang kanyang puso sa mundong dati tinatanggihan niya. Sa gabing iyon, bago siya pumikit, isang tanong ang paulit-ulit na gumugulo sa kanyang isipan. Kung ang sumpa ni Lazaro ay mababasag lamang sa pamamagitan ng kanyang sarili, handa ba siyang maging kabahagi nito? Sa mga unang linggo ng pananatili ni Isabel sa kaharian ng mga engkanto, pinilit niyang ituon ang sarili sa panalangin at sa pangako sa Diyos na hindi niya tatalikuran. Tuwing gabi, tahimik siyang lumuluhod sa ilalim ng punong naglalabas ng liwanag at inuusal ang parehong mga dasal na ginagawa niya sa kumbento. Ngunit sa bawat paghawak na sa krusipihong nakasabit sa kanyang leeg, hindi niya maiwasang maalala ang mga mata ni Lazaro. Laging nakatingin sa kanya mula sa malayo, puno ng lungkot at pananabik. Parang may bigat na bumabalot sa kanyang dibdib tuwing naiisip niya ang mga salita nitong siya lamang ang makakabasag ng sumpa. Hindi siya pinilit ni Lazaro. Sa halip pinabayaan siyang tuklasin ang kaharian sa sariling oras.
Ngunit kung saan man siya magpunta, naroon ang presensya nito. Kapag dumadalaw siya sa ilog na may tinig ng mga awit, ramdam niya ang mga matang nakatingin. Kapag lumalapit siya sa mga bulaklak, lakusang bumubuka sa kanyang paghawak. Naroon si Lazaro sa malayo, tahimik, ngunit hindi kailanman umaalis. At kung minsan, kapag dumarating ang gabi at hindi siya makatulog, nakakarinig siya ng mga hakbang sa labas ng kanyang silid. Mahaba, mabagal, ngunit hindi kailanman pumasok. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang magulo ang damdamin ni Isabel. Pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili na siya'y alipin dito, na wala siyang dapat maramdaman kundi takot at pananabik na makabalik sa kumbento. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mundo ng mga engkanto, unti-unti siyang nahuhulog sa kagandahan nito. Ang mga punong nagbibigay ng lilim ay parang buhay na nilalang na kumikilala sa kanya. Ang mga alitap-tap na umiikot tuwing gabi ay parang mga matang masaya sa kanyang presensya. At higit sa lahat, ang katahimikan ng kaharian ay kakaibang payapa, halos kapantay ng katahimikan na matagal niyang hinanap sa kumbento. Ngunit bawat ginhawa ay may kasamang bigat. Lalong dumadalas ang kanyang mga panaginip, at sa bawat panaginip ay si Lazaro ang naroroon, laging nakalapit, laging nag-aalok ng kamay. Sa mga panaginip, hindi siya takot, bagkus ay parang ligtas at minamahal. Ngunit sa tuwing magigising siya, umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ang mga iyon ay luha ng pagkalito o luha ng damdaming pilit niyang itinatanggi. Isang gabi, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng hardin ng kaharian. Nakatingala siya sa buwan na kumikislap sa kalangitan. Doon lumapit si Lazaro, hindi na nagkubli sa mga anino. Tahimik itong naglakad patungo sa kanya, at sa bawat hakbang, tila sumasabay ang pagyuko ng mga puno at pag-awit ng mga ilog. Nang nakatayo na ito sa harap niya, marahan itong winika, "Hindi kita dinala rito para alipinin, Isabel. Dinala kita rito dahil naniniwala akong ikaw ang tanging sagot sa aming sumpa. Ngunit higit doon, ikaw ang nagbigay ng dahilan upang ako'y mabuhay pa." Napayuko si Isabel, hinigpitan ang hawak sa kanyang krusipihong pilak. Hindi ko alam kung kaya kong suwayin ang mga panata ko. Pinili kong maglingkod sa Diyos at ngayon, bakit parang tinutukso ako ng damdaming hindi ko dapat maramdaman? Nangilid ang luha sa kanyang mga mata at hindi niya alam kung kahinaan ba yun o ang kauna-unahang katapatan na pinakawalan niya. Hinawakan ni Lazaro ang kanyang kamay, dahan-dahan at puno ng paggalang. "Hindi ko hinihingi na talikuran mo ang iyong pananampalataya. Ang nais ko lamang ay makita mo ako hindi bilang isang sumpa, kundi bilang isang nilalang na natutong magmahal. At kung ang pagmamahal na iyon ay kasalanan, hayaan mo akong akuin ang parusa, basta't malaman ko lang na kahit minsan, tumibok ang iyong puso para sa akin." Tumahimik si Isabel. Ramdam niya ang init ng palad ni Lazaro kahit malamig ang hangin ng gabi. Sa sandaling iyon, hindi na siya nakapagsalita. Ngunit ang kanyang mga mata, ang kanyang mga luha, at ang pagtibok ng kanyang puso ay nagsabi ng higit pa sa anumang salita. Sa gitna ng paglalaban ng kanyang pananampalataya at damdamin, unti-unti niyang naramdaman na hindi na siya lubos na kayang lumayo kay Lazaro. At sa mismong gabing iyon, nagsimula ang pinakamatinding laban sa kanyang puso. Hindi na takot ang pumupuno sa kanya, kundi tanong na wala pang kasagutan. Ang tunay bang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa loob ng kumbento o maaari ring matagpuan sa mga mata ng isang nilalang na hindi tao ngunit marunong magmahal ng higit sa kanyang inaasahan? Samantala, sa labas ng engkantadong kaharian kung saan nakatira si Lazaro, iba ang nagaganap sa baryo. Pagkatapos ng gabi ng pagdukot, hindi na natigil ang bulong-bulungan ng mga tao.
Ang mga naninirahan sa paligid ng kumbento ay nabalot ng pangamba at bawat sulok ng barangay ay puno ng usapan tungkol sa dalagang birhen na kinuha ng engkanto sa mismong banal na lugar. Ang ilan ay nagsasabing tanda iyon ng parusa, na baka may nagawang kasalanan ang kumbento at si Isabel ang ginamit na kasangkapan. Ang iba namay naniniwala na isang pagpili iyon, na sa dinami-rami ng tao sa baryo, bakit siya pa ang dinala? May mga nagsimulang mag-alay ng tandila at dasal sa harap ng simbahan, umaasang maibabalik ang dalaga. Ngunit may ilan ding takot na takot, kaya't nabawal na lumapit ang kanilang mga anak sa may kakahuyan tuwing dapit hapon. Dumating ang araw na ipinatawag ng punong barangay ang mga matatanda at ang albularyo upang magbulong. Sa gitna ng liwasan, nakapalibot ang mga tao, nakikinig sa kanilang sasabihin. Hindi ito pangkaraniwan, sabi ng matandang albularyo na kilala sa baryo bilang Mang Crispin. Kung isang birhen ang kinuha sa mismong kumbento, malinaw na may kapalit na hinihingi. Noon pa man, may kasunduan na ang ating mga ninuno at ang mga tagapangalagaan ng gubat. Ang paglabag sa kasunduang iyon ay may dala talagang kaparusahan. Agad namang kumontra ang isa sa mga nakatatanda. Parusa? Wala namang ginawang masama si Isabel. Hindi ba't siya'y napakabanal at pahimik? Kung paparusahan siya, bakit hindi na lang tayo lahat? Ang ilan ay pumalakpak, ang iba na may pumalag. Nagkagulo ang mga tao, may nagmumungkahing kailangan nilang mag-alay ng hayop bilang kabayaran. May iba namang nagsasabing huwag na lamang gagalitin ang nilalang at hayaan na lang ang itinakda. Ngunit higit sa lahat, naroon ang iisang tanong na walang makasagot. Babalik pa ba si Isabel? O tuluyan na siyang bahagi ng mundong hindi sa kanila? Habang ang baryo ay puno ng pangamba, si Isabel naman ay patuloy na nakikipagbuno sa sarili sa loob ng kaharian. Sa mga araw na lumilipas, nakikita niya ang kabutihan sa paligid ng engkanto, ngunit hindi mawala ang bigat sa kanyang dibdib. Tuwing naiisip niya ang mga madre na nag-alaga sa kanya, ang mga taong naniniwala na siya'y ligtas sa loob ng kumbento, nakukonsensya siya na hindi niya magawang pumalik. Ngunit kapag napapatingin siya kay Lazaro, hindi niya maitatanggi na may puwersang humihila sa kanya na manatili. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pag-iisip, nagtanong siya kay Lazaro, "Bakit kailangan pa akong kunin sa harap ng lahat? Hindi ba't maaari mo naman akong lapitan ng palihim? Bakit kailangang takutin ang mga madre at ang mga tao sa baryo?" Mahinahon itong tumingin sa kanya at nagsalita. Kailangan nilang makita. Ang mga tao ay nakakalimot. Nakalimutan nilang may mas malalakas pang nilalang sa paligid nila. At sa kanilang paglimot, tinatanggal nila ang ugnayan na matagal nang nagbabantay sa kanila. Ang pagdating mo ang nagpapaalala sa kanila na hindi sila ang tanging may-ari ng mundong ito. Hindi nakasagot si Isabel. Naramdaman niya ang katotohanan sa mga salitang iyon. Ngunit hindi pa ring maalis ang bigat na dala ng kanyang konsensya. Sa kanyang puso mayroong tunggalian, paniniwala laban sa damdamin, pananampalataya laban sa kakaibang ugnayan na unti-unting bumabalot sa kanya. At habang siya'y naguguluhan, lalo namang lumalalim ang usapan ng mga tao sa baryo. Ang iba ay naniniwalang hindi na siya babalik at kailangan ng maghanda sa posibleng kapahamakan. Ang iba na may umaasa pa rin. Umaasang maibabalik ang dalaga at maipagpapatuloy ang kanilang payapang buhay. Ngunit ang katotohanan, si Isabel mismo ang hindi makapagdesisyon kung saan ba siya tunay na kabilang. Sa piling ba ng mga tao o sa piling ng isang nilalang na hindi tao ngunit marunong magmahal ng higit pa sa kanyang inaakala? Habang patuloy na nananatili si Isabel sa kaharian ng mga engkanto, unti-unting nagiging malinaw sa kanya ang lihim na nakatago sa katauhan ni Lazaro. Hindi man ito laging bukas sa kanyang mga tanong, napapansin niyang sa bawat sandali ng kanilang pagkikita ay may mabigat na hinanakit na nakatago sa likod ng kanyang mga mata.
Isang gabi, habang sila ay naglalakad sa gilid ng isang lawa na kumikislap sa ilalim ng buwan, naglakas loob si Isabel na magtanong, "Lazaro, ano ba ang sumpang tinutukoy mo? Bakit ako ang sinasabi mo makakabasag nito?" Tahimik si Lazaro sa una, nakatitig lamang sa kumikislap na tubig. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula itong magsalita. Mababa ang tinig na para bang pinapasan ang bigat ng daigdig. "Noon pa man, Isabel, isinumpa ang aming lahi dahil sa isang kasalanang ginawa ng aming mga ninuno. Isa sa kanila ang nagmahal ng isang mortal. Ipinaglaban nila ang kanilang pagmamahalan, ngunit natapos iyon sa trahedya. Sa galit ng mga tagapangalaga ng kalikasan, isinumpa ang lahat ng aming angkan na sino mang engkanto na magmamahal ng mortal ay mamamatay sa loob ng 1 taon. Simula noon, nabuhay kami sa takot, itinatago ang aming mga damdamin at iniiwasan ang anumang ugnayan sa mga tao." Nakinig si Isabel. Mariin ang hawak sa kanyang dibdib. Ang mga salitang iyon ay tila naglalatag ng bigat na hindi niya maipaliwanag. "At ako?" mahina niyang tanong. "Ano ang kinalaman ko rito?" Kumarap si Lazaro at tinitigan siya ng diretsyo. "Sa mga hula ng aming matatanda, darating ang isang birhen na may dalisay na puso. Siya lamang tang makakabasag ng sumpa, hindi sa pamamagitan ng dugo, hindi sa pamamagitan ng ritual, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig na kusang ibibigay. Nang makita kita, Isabel, alam kong ikaw ang tinutukoy ng propesiya." Napatigil si Isabel. Ang mga salitang pag-ibig ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. At kahit anong pagtanggi niya, nararamdaman niyang may katotohanan sa kanyang puso. Ngunit pilit pa rin niyang nilabanan ang sarili. "Hindi maaari, Lazaro," nanginginig niyang sabi. "Ako'y hindi para rito. Ako'y para sa Diyos. Ang pagmamahal na sinasabi mo ay hindi ko maaaring ibigay." Saglit na tumahimik si Lazaro. Ngunit imbes na pilitin siya, marahan nitong hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi ko hinihingi na baguhin mo ang paniniwala mo. Ang hiling ko lamang ay makita mo ako bilang nilalang na marunong ding magmahal. At hayaan mong ang tadhana ang magpasya kung saan tayo dadalhin." Mula ng gabing iyon, mas lalo pang nalito ang puso ni Isabel. Kapag kasama niya si Lazaro, ramdam niya ang init ng isang damdaming matagal na niyang tinatanggihan. Ngunit sa bawat oras na mag-isa siya, nanunumbalik ang bigat ng kanyang panata, ang pangako na iniwan niya sa kumbento. Sa gitna ng kanyang pagkalito, nagsimula siyang mapansin ang mga bagay na hindi niya inaasahan. Ang mga nilalang sa paligid ng kaharian, na dati malamig ang tingin sa kanya, ngayon ay tila nagiging magaan na ang pakikitungo. Ang mga bulaklak na nagbubukas lamang sa gabi ay tila sumasabay sa kanyang mga hakbang. At ang mga ilog na umaawit ay mas nagiging malinaw kapag siya'y naroon. Dahil dito, napagtanto niyang unti-unti siyang nagiging bahagi ng mundong ito kahit pilit niyang ikinukubli ang kanyang damdamin. Ngunit higit sa lahat, napansin niyang si Lazaro mismo ay nagbabago. Kung dati ay puno ito ng lungkot at bigat, ngayon ay mas madalas siyang nakikitang ngumiti, mas madalas na tumitingin sa kanya na may pag-asang hindi maipaliwanan. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Isabel na siya ang dahilan ng pagbabagong iyon. Isang gabi, muling nagpakita ang matandang engkanto na nagsalita noon tungkol sa hula. Lumapit ito kay Isabel at marahang nagsabi, "Huwag kang matakot sa iyong puso, anak. Minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay ang katotohanang wala tayong kontrol sa lahat. Ang pag-ibig ay hindi kailanman kasalanan, lalo na kung ito ang magliligtas ng marami." Napatitig si Isabel sa kanya, at bagamat wala pa rin siyang sagot, alam niyang unti-unti nang bumabagsak ang mga pader na itinayo niya sa kanyang puso. Sa mga araw na lumipas, hindi niya na maitago ang katotohanan. Kahit na siya'y nagdarasal pa rin gabi-gabi, ang bawat salitang binibigkas niya ay sinasabayan ng isang damdaming hindi niya kayang ipagkaila. At sa tuwing nakakasalubong niya si Lazaro, lalo lamang tumitibay ang tanong na matagal na niyang pinipigilan.
Kaya ba niyang isuko ang lahat ng pinanghahawakan para sa isang damdaming unti-unti nang kinakain ang kanyang puso? Isang gabi, sa gitna ng katahimikan ng kaharian ng mga engkanto, biglang kumislap ang hangin na para bang may dumaan na aninong hindi nila nakikita. Naramdaman ni Isabel ang bigat sa kanyang dibdib at pagkahilo na hindi niya maipaliwanag. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, bigla na lamang siyang nasa loob ng kumbento. Nakaupo siya sa malamig na sahig ng kapilya, napapalibutan ng mga kandila at mga madre na nagdarasal ng taimtim. Ang ilan ay napasigaw sa tuwa, habang ang iba na may nagulat na parang nakakita ng isang himala. Hindi nila alam kung paano siya muling nakabalik, ngunit ang pagkakaalam ng lahat, iyon ay bunga ng dasal at sakripisyong ginawa ng pari na nanguna ng mahabang ritual. Nagmadali si Sister Alma at niyakap si Isabel na parabang hindi na siya pakatawalan. "Salamat sa Diyos at ligtas ka," umiiyak niyang sabi. Ngunit sa loob-loob ni Isabel, may halong pangamba at pangungulila. Oo, muli siyang nasa kumbento. Muli niyang naamoy ang pamilyar na halimuyak ng kandila at palaspas. Ngunit parang hindi na siya ganoon kabuo. May bahagi ng kanyang puso na naiwan sa kaharian. At higit sa lahat, sa mga mata ni Lazaro. Habang lumilipas ang mga araw, pinilit ni Isabel na bumalik sa kanyang dating gawi. Gumising siya ng maaga para sa dasal, tumulong sa kusina at sumali sa mga gawaing bahay. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin na may nagbago sa kanya. Ang kanyang mga mata, ayon sa ibang madre, ay tila kumikislap sa tuwing nakatingin sa liwanag ng buwan. Ang kanyang tinig kapag umaawit sa misa ay mas naging malumanay at mas makahulugan. At higit sa lahat, sa tuwing nag-iisa siya, tila naririnig niya ang tinig ni Lazaro na bumubulong mula sa dilim, isang tinig na puno ng pananabik at lungkot. Isang gabi, habang nagdarasal siya sa loob ng kapilya, muling dumampi ang malamig na simoy ng hangin na pamilyar sa kanya. Naramdaman niya ang presensya sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, naroon si Lazaro, hindi bilang isang nilalang na puno ng kapangyarihan, kundi bilang isang taong halatang sugatan at nangungulila. "Isabel," mahina ni pang sabi, "hindi ko kayan mabuhay nang hindi ka nakikita. Ang sumpa ay patuloy na lumalakas, at kung hindi ka aamin sa nararamdaman mo, ako'y mawawala." Napaluhod si Isabel, hawak ang kanyang dibdib na puno ng kaba. "Bakit mo ginagawa ito sa akin? Hindi ba't pinili ko ang daan ng pananampalataya? Hindi ba't dito ako dapat?" Ngunit kahit anong pilit niyang tanggihan, naramdaman niyang ang kanyang puso ay humihigop ng bawat salita ni Lazaro. Ang kanyang luha ay bumagsak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanang hindi na niya kayang itago ang damdamin. Kinabukasan, napansin ng mga madre ang kakaibang lungkot kay Isabel. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa bintana, tila hinihintay ang isang bagay. Minsan, sa gitna ng pagdarasal, bigla siyang natutulala at napapaluha. Ang ilan ay nagsasabing marahil ay dala ito ng trauma, ngunit sa kaibuturan ng kanyang sarili, alam niyang hindi iyon trauma. Isa iyong pagnanasa na muling makita ang nilalang na nagbigay sa kanya ng isang damdaming hindi niya kailanman inasahan. Isang gabi, hindi na niya napigilan ang sarili. Tahimik siyang lumabas ng kumbento at naglakad patungo sa hardin kung saan siya unang nakatagpo kay Lazaro. Doon sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling lumitaw ang engkanto. Ang kanyang anyo ay mas mahina kaysa dati. Halos maputla, ngunit ang mga mata nito ay nananatiling buhay, puno ng pag-ibig. "Kung hindi mo ako tatanggapin, Isabel, malapit na akong mawala," wika nito. Nang mga sandaling iyon, bumigay ang dibdib ni Isabel. Hindi na niya pinigil ang luha at ang kanyang tinig ay nanginginig. "Bakit ako? Bakit hindi na lang ibang tao? Bakit kailangang ako pa ang maging dahilan ng lahat ng ito?" Lumapit si Lazaro
at marahang hinawakan ang kanyang pisngi. Dahil ikaw lamang ang kaya kong mahalin. At kung ito ang magiging katapusan ko, tatanggapin ko. Basta't malaman kong kahit sandali, minahal mo rin ako. Hindi na nakasagot si Isabel. Ngunit sa kanyang puso, malinaw na ang sagot. At sa kanyang mga mata, kitang-kita ni Lazaro ang damdaming pilit niyang tinatanggihan mula pa noong una. Sa gabing iyon, mas tumindi ang kanyang laban sapagkat alam niyang ang oras ay kumakapit at ang kanyang desisyon ay hindi na maaaring ipagpaliban pa. Sa gabing iyon, habang lahat ng madre at mga novice ay natutulog na, nagising si Isabel sa isang tunog ng malakas na ihip ng hangin na dumaan sa kanyang silid. Nang bumangon siya, nakita niyang nakabukas ang bintana at ang malamig na simoy ng gabi ay dumadaloy papasok. Sa labas ng bintana, sa gitna ng hardin, muli niyang masilayan si Lazaro. Mahina at maputla ang kanyang anyo, ngunit ang mga matay na nanatiling kumikislap. Hindi na niya kinayang pigilan ang sarili. Agad siyang lumabas, walang iniwan na bakas ng pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, hindi na kumbento ang iniisip niya, hindi na ang mga mata ng ibang tao, kundi ang nilalang na sa kabila ng lahat ay naging sentro ng kanyang puso. Lumapit siya kay Lazaro at nang magtagpo ang kanilang mga mata, para bang huminto ang oras. Isabel, mahina nitong wika. Hindi ko na kaya. Ang sumpa ay kumakain na sa akin. Kung hindi ko maririnig mula sa iyo ang katotohanan, ako'y mawawala. Napahigpit ang hawak ni Isabel sa kanyang krusipihong pilak. Pumikit siya sandali, dinama ang tibok ng kanyang puso. At nang dumilat ay tumulo ang kanyang luha. Pinilit kong labanan, pinilit kong itanggi. Kung hindi ko na kayang magsinungaling, oo Lazaro, mahal kita. Sa mga salitang iyon, parang gumaan ang hangin. Ngunit kasabay ng pag-amin ay dumating ang bigat ng kanyang desisyon. Lumapit si Lazaro at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Kung gayon, hayaan mo ang sumpay magwakas. Ngunit kailangan ang lakas ng iyong puso, Isabel. Hindi sapat ang salita. Kailangan mong piliin akong buong buo. Nang mga sandaling iyon, halos madurog ang dibdib ni Isabel. Ngunit paano ang Diyos? Paano ang mga panatang binitiwan ko? Bulong niya. Kinitigan siya ni Lazaro na may tapat na tingin. Hindi kita hinihiling na talikuran ang iyong pananampalataya. Ang pagmamahal ay hindi laban sa Diyos. Ang pagmamahal ay kaloob. At kung ang pagmamahal na ito ang magliligtas sa amin, hayaan mong ito rin ang magligtas sa iyo. Hindi na siya nakapagsalita. Sa halip, humakbang siya palapit at tuluyan siyang napayakap kay Lazaro. Sa pagkakayakap nilang iyon, isang kakaibang init ang bumalot sa kanila at naramdaman ni Isabel na para bang may dumadaloy na liwanag mula sa kanyang puso patungo kay Lazaro. Ang kahinaan ng engkanto ay unti-unting napalitan ng lakas at ang kanyang anyo ay kumislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa unang pagkakataon, hinayaan ni Isabel ang sarili na tuluyang bumigay. Marahang nagtagpo ang kanilang mga labi at sa halik na iyon, tila nabura ang lahat ng pader na itinayo niya sa kanyang sarili. Sa labas ng kumbento, biglang kumulog at kumislap ang kalangitan. Ang mga puno sa paligid ay tila yumuko at ang mga bituin ay mas nagningning kaysa dati. Ngunit sa kabila ng kaguluhan ng kalikasan, dama ni Isabel ang katahimikan sa kanyang puso. Hindi na siya naguguluhan. Ang lahat ay malinaw na. Mahal niya si Lazaro at ang damdaming iyon ay hindi kasalanan, kundi isang katotohanan na matagal na niyang itinatanggi. Matapos ang gabing iyon, bumalik siya sa kanyang silid na may luha sa mga mata, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang siya'y dumating sa kumbento, nakatulog siyang may payapang damdamin. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang nagsimula na ang pagbabagong magwawakas sa sumpang matagal nang gumagapos sa lahi ni Lazaro. At higit pa roon,
alam niyang ang kanyang sariling kapalaran ay hindi na kailanman babalik sa dati. Kinabukasan matapos aminin ni Isabel ang kanyang nararamdaman, nagsimulang kumalat ang kakaibang pagbabago hindi lamang sa kanyang sarili kundi sa buong paligid. Sa baryo, biglang napansin ng mga tao na ang hangin ay mas preskong humihip at ang dating manatuyot na halaman ay muling nagkaroon ng sigla. Ang mga matatanda ay nagbulungan. May ilan na nagsasabing may nilalang na nabasag ang sumpa at may iba namang natakot dahil baka may kapalit na kapahamakan. Hindi nila alam na ang lahat ng iyon ay nagsisimula sa pag-ibig na ipinagkaloob ni Isabel kay Lazaro. Samantala, sa kagubatan kung saan nakatago ang kaharian ng mga engkanto, nagising ang mga nilalang sa liwanag na hindi nila nakita ng matagal na panahon. Ang mga punong matagal nang nakayuko ay biglang tumuwid at ang mga bulaklak na namumunga lamang sa ilalim ng dilim ay nagbukas sa liwanag ng araw. Ang mismong lupa ay tila huminga at ang mga ilog ay umawit ng malinaw na himig. Ang mga engkanto na dati may pag-aalinlangan kay Isabel ay nagsimulang lumapit, nakatingin sa kanya na may paggalang. Hindi na nila siya tinitingnan bilang isang mortal na hindi dapat nandyan, kundi isang tulay na nagdala ng bagong pag-asa sa kanilang lahi. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May mga engkanto pa ring naniniwala na ang sumpa ay hindi basta-basta mababasag at ang pagmamahalan ng isang mortal at ng kanilang pinuno ay magdadala ng kapahamakan. Sa isang pagtitipon, tumayo ang ilan at nagsabing, paano kung maling tao ang pinili? Paano kung mas lalo tayong mapahamak? Ngunit bago pa lumaki ang pagtatalo, dumating si Lazaro, malakas na ang kanyang tinig at buo ang paninindigan. Ang sumpa ay hindi nakapangyarihan ng dilim sa atin. Naramdaman ko ang pagbabago at ito'y dahil sa katapatan ng kanyang puso. Hindi kasalanan ang magmahal. Ito ang susi ng ating kalayaan. Habang sinasabi niya iyon, nakatayo si Isabel sa kanyang tabi. Nakayuko ngunit dama ang titig ng lahat. Sa kanyang dibdib, mabilis ang pintig ng puso. Hindi siya sanay na pagtuunan ng pansin ng ganoon karaming nilalang, lalo na't iba't ibang anyo ng engkanto ang naroroon. May pakpak na parang kristal, may matatayob na aninong mahirap tingnan ng diretsyo, at may mga matang nagliliwanag sa dilim. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, hawak ni Lazaro ang kanyang kamay, at sapat na iyon para magkaroon siya ng lakas ng loob. Biglang dumagundong ang kalangitan, parang may sumisilip na kakaibang anino mula sa itaas. Ang mga alitaptap ay nagliparan ng sabay-sabay at ang lupa ay bahagyang yumanig. Ito ang huling pagsubok, bulong ng matandang engkanto. Kung totoo ang kanilang pagmamahalan, mawawasak ang sumpang ngayon. Lumingon si Lazaro kay Isabel at sa mga mata nito ay hindi takot kundi tiwala ang kanyang nakita. Marahan niyang iniyakap si Isabel sa kanyang mga bisig. At sa gitna ng nagkakagulong hangin at kumikislap na liwanag, hinalikan niya ito ng buong puso. Sa sandaling iyon, isang malakas na liwanag ang bumalot sa buong kaharian. Ang sumpa na matagal nang nakagapos sa lahi ng mga engkanto ay unti-unting naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Ang mga engkanto ay napaluhod, hindi sa takot kundi sa pagkamangha, habang ang mga puno at ilog ay umawit ng bagong himig ng kalayaan. Ang katawan ni Lazaro na dati nababalutan ng lungkot at pangamba ay nagningning sa liwanag. Tanda na ang bigat ng sumpa ay tuluyan nang natanggal. Naiyak si Isabel habang nakayakap sa kanya. Sa kanyang puso, alam niyang ang lahat ng pinagdaanan niya, ang takot, ang pag-aalinlangan, ang pakikipaglaban sa sarili, ay nagbunga ng isang katotohanang hindi niya na maitatanggi. Ang kanyang pagmamahal ay hindi lamang nagligtas kay Lazaro, kundi pati ng buong lahi ng engkanto, at sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan na mas maliwanag kaysa dati, nakasaksi ang lahat ng mga nilalang ng isang pagbabagong hindi na kailanmang mabubura sa kanilang kasaysayan.
Ngunit kasabay ng kalayaan ay ang mas malaking tanong na hindi pa nasasagot. Handa na ba si Isabel na talikuran ang mundo ng mga tao upang manatili sa piling ni Lazaro? O maaari bang mabuhay ang kanyang pagmamahal sa pagitan ng dalawang mundong kailanman ay hindi talaga magkatulad? Pagkaraan ng liwanag na sumakop sa buong kaharian, dahan-dahang humupa ang paligid. Ang mga engkanto ay nanatiling nakaluhod at ang kanilang mga mukha ay bakas ang pagkamangha. Ang sumpang matagal nilang pasan ay wala na. Si Lazaro na dating tila laging may aninong nakabalot sa kanyang anyo, ay ngayon kumikislap na parang nilikha ng mismong liwanag ng buwan. Marahan siyang lumapit kay Isabel at hinawakan ang kanyang kamay. Tapos na, Isabel, mahina niyang sabi, puno ng pag-ibig at pasasalamat. Dahil sa iyo, wala na akong takot na mabuhay. Wala na ang sumpa. Hindi makapaniwala si Isabel sa mga salitang iyan. Sa loob ng kanyang dibdib, may nagaan na pakiramdam na parang tinanggalan siya ng bigat na matagal niyang pasan. Ngunit asabay nito, muling bumangon ang kanyang mga tanong. Ano na ang susunod? Dito ba siya mananatili sa piling ng mga engkanto o babalik siya sa kumbento na dati pinili niyang maging tahanan? Lumapit ang matandang engkanto at nagsalita sa lahat. Simula ngayong gabi, tayo'y malaya na. Ang ating lahi ay muling makapagmamahal ng walang takot sa kamatayan, at ito'y dahil sa isang mortal na hindi nag-atubiling sundin ang kanyang puso. Tumayo ang mga engkanto at sabay-sabay na nagbigay galang kay Isabel. Hindi na siya isang dayuhang pinagdududahan, kundi isang tulay na nagligtas sa kanilang lahat. Samantala, sa baryo, napansin ng mga tao ang biglaang pagbabago. Ang hangin ay mas naging banayad, ang mga pananim ay nagsimulang lumago ng masigla, at ang mga hayop ay mas naging payapa. Ang ilan ay nagulat na makita si Isabel na lumitaw muli sa gilid ng kagubatan, hindi na mukhang alipin o biktima, kundi isang babae na may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Ang mga madre ay lumapit at muling niyakap siya. Ngunit nabasa nila sa kanyang tingin na hindi na siya ang parehong dalaga na umalis noon. May nabago sa kanya, isang lakas at isang pag-ibig na hindi nila kayang ipaliwanag. Muling hinarap ni Isabel ang mga tao. Hindi lahat ng nilalang sa gubat ay dapat katakutan, wika niya. May mga engkanto na tulad din natin, marunong magmahal at marunong masaktan. Hindi sila ating kaaway. Sa una, nag-alinlangan ang ilan. Ngunit nang makita nila na walang dala si Isabel kundi kapayapaan, nagsimula silang maniwala. Ang takot na bumalot sa baryo ay napalitan ng pag-asa. Sa gabing iyon, muling bumalik si Isabel sa kaharian ng mga engkanto kasama si Lazaro. Hindi na siya dinala bilang bihag, kundi bilang kapantay. Sa bawat hakbang nila ay naroon ang mga nilalang na nagagalak, sumasayaw sa liwanag ng mga alitaptap at umaawit ng pasasalamat. Sa gitna ng kasayahan, hinawakan ni Lazaro ang kanyang kamay at marahang nagsabi, "Hindi ko alam kung saan mo nais manatili, sa mundo ng tao o sa piling namin. Ngunit alinman ang pipiliin mo, susundan kita." Ang mahalaga ay magkasama tayo. Napaluha si Isabel at sa pagkakataong iyon, hindi na siya nag-atubili. Tumingin siya sa mga mata ni Lazaro at ngumiti. Dito ko natagpuan ang isang bahagi ng sarili ko na matagal kong itinanggi. Hindi ko na kayang iwanan ang mundong ito, lalo na ang taong minahal ko. Sa kanyang desisyon, muling umalunignig ang himig ng kagubatan, para bang pinagtibay ng kalikasan mismo ang kanyang mga salita. Lumipas ang mga araw at linggo at ang baryo at kaharian ng mga engkanto ay natutong mamuhay ng magkasama. Ang mga tao'y natutong igalan ang mananilalang ng gubat, at ang mga engkanto na may natutong ipakita ang kanilang kabutihan. Si Isabel ay naging simbolo ng pagkakaisa ng dalawang mundo, at sa piling ni Lazaro, natutunan niyang ang pagmamahal ay hindi kailanmang hadlang sa pananampalataya, kundi isang anyo ng biyayang nagmumula rin sa Diyos. At sa pagtatapos ng kanilang kwento, hindi na ito isang alamat ng takot o sumpa. Naging kwento na ito ng pag-ibig na nagligtas ng isang buong lahi
at nagbigay liwanag sa isang baryo. Sa gabi ng kanilang kasal, sa ilalim ng maliwanag na buwan at bituin, sabay na humawak sina Isabel at Lazaro sa isa't isa, nakangiti at payapa, habang ang parehong tao at engkanto ay nagdiwang sa iisang lugar. Sa wakas, natagpuan nila ang tahanan hindi sa pader ng kumbento o sa mga ugat ng kagubatan, kundi sa isa't isa.